Sa nalalapit na inauguration ni President-elect Donald Trump, hindi inimbita nito ang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos, pero mas inimbita pa ang presidente ng China na si Xi Jinping. Usap-usapan sa social media, ano na ang magiging kapalaran ng Pilipinas kung pag-uusapan ay ang West Philippine Sea. Nagiging mapait ang relasyon ng Pilipinas at China dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea. Inaagaw kasi ng Chinese ang ating teritoryo. Alam din ng buong mundo na ang Estados Unidos at China karibal kung pag-uusapan ay depensa maging ang ekonomiya nito. Pero bakit sa nalalapit na inauguration ni Donald Trump mas inimbita pa si Xi Jinping kaysa kay Bongbong Marcos? Ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Nakakasama ba ito o nakakabuti? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ayon sa ulat ng Philstar, sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi raw siya dadalo sa inauguration ni President-elect Donald Trump na gagawin ngayong January 20, 2025. Ayon naman sa Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez, siya raw ang re-representa kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang dadalo sa nalalapit na inauguration ni Donald Trump. Pero ang tanong, bakit hindi mismo ang head of state o presidente ng Pilipinas ang dadalo sa inauguration ng isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, si Donald Trump? Ayon sa ulat ng Philstar, mula pa noong taong 1800s, wala talagang Pangulo ng Pilipinas ang naiimbitahan para dumalo sa US presidential inauguration. Tanging mga ambassador lamang ang naiimbitahan. At ngayon, meron tayong ambassador sa USA. Kanyang pangalan ay Jose Manuel Romualdez. Siya raw ang re-representa. May mga nagtatanong, bawal nga ba talaga para sa isang presidente ng United States of America na sa kanyang inauguration ay mag-invite ng mga pangulo ng iba't ibang bansa? Ang sagot ay hindi. Katunayan, ang presidente ng China na si Xi Jinping ay imbitado sa nalalapit na inauguration ni Donald Trump. Kaya nga isa ito sa mga palaisipan para sa mga Pilipino. Sa halip na imbitahin ang presidente ng Pilipinas, dahil alam natin na ang United States of America at Pilipinas ay magkaibigan, hindi ito inimbita. Bagkus, mas inimbita pa ang Pangulo ng China na kilala bilang karibal ng United States of America sa ekonomiya at sa defense. At alam din ng buong mundo na ang Pilipinas at China hindi maganda ang ugnayan, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Marami ng mga pagkakataon na ang ating mga kasundaluhan na idineploy sa West Philippine Sea ay hinaharas ng Chinese Coast Guard. Binabangga ang ating mga barko, tinitira ng water cannon. Minsan pa nga may naputulan na ng hinlalaki. Ganito ang sinasabi ng mga analyst kung bakit mas pinili pang imbitahin si Xi Jinping kaysa kay Bongbong Marcos. Alam kasi ni Donald Trump na hindi maganda ang ugnayan ng Pilipinas at China in terms of the West Philippine Sea issue. Wala namang mangyayari kung hindi iimbitahin ni Donald Trump si Bongbong Marcos dahil ang Pilipinas at United States of America ay magkaibigan na. At malamang alam ni Donald Trump na naiintindihan ito ng pamunuan ng Pilipinas. Ngayon, dahil sa gusto rin ni Donald Trump na maprotektahan ang Pilipinas at humupa ang tensyon sa West Philippine Sea, mas pinili nito na imbitahin ang China kaysa sa Pilipinas. Dahil kung sakaling sa pag-imbita ni Donald Trump sa presidente ng China, baka dito pa maging close na kaibigan ng Amerika ang China at malaki ang possibility na kung sakaling maging kaibigan ang Amerika at China, maaapektuhan nito ang Pilipinas. Malaki ang possibility na mapapakayusapan na ng United States of America ang China na huwag nang harasin ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil nga magiging kaibigan ang US at China. Ang mga pahayag na ito ay maaaring mali, maaaring tama. Nagsalita rin si Bongbong Marcos
tungkol sa kanyang hindi pagdalo sa inauguration ni Donald Trump. Ayon sa kanya, tinawagan niya na raw si Donald Trump at siya ay nag-congratulate sa kanyang pagiging ikalawang Pangulo ng Estados Unidos. Mahaba raw ang kanilang naging pag-uusap. Kinumusta pa raw ni Donald Trump ang ina ni Bongbong Marcos na si First Lady Imelda Marcos. Ayon kay Bongbong Marcos, quote and quote, ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilalang kilala niya yung mother ko. Kinukumusta niya, how is Imelda? Sabi ko, binabati ka nga. Ayon pa rin sa ulat ng PhilStar, sinabi ng pamunuan ng Pilipinas na ang Amerika ay mananatiling alyado ng Pilipinas at partner. Umaasa raw ang Pilipinas na ipagpapatuloy ng Amerika at Pilipinas ang kanilang momentum sa kanilang nasimulang security and defense cooperation. At kahit na sa usaping pang-ekonomiya, magiging partner din daw ng Amerika ang Pilipinas. Ayon sa ulat ng CNN na noong nakaraang buwan pa, personal na nagpadala ng invitation si Donald Trump sa iba't ibang pinuno ng bansa, kasama na si Xi Jinping. Pero alam niyo ba mga kaibigan kung ano ang reply ng China? Hindi raw makakadalo si Xi Jinping, pero magpapadala na lang daw ito ng representative. Hindi pinangalanan pero isang senior Chinese official. Kasama ring inimbitahan ni Donald Trump ang El Salvador President na si Nayib Bukele, maging ang Italian Prime Minister na si Giorgia Meloni, maging ang Pangulo ng Argentina na si President Javier Milei. Ayon kay Donald Trump, ang kanyang administrasyon ay gumagawa ng paraan upang magkaroon ng dialogue ang Amerika at Russia at ang North Korea. Hanggang ngayon ay wala pang tugon ang presidente ng Russia at ang presidente ng North Korea sa mga pahayag ni Donald Trump. Sa kabilang dako naman mga kaibigan, pinag-iisipan ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu kung siya ba ay dadalo sa inauguration ni President-elect Donald Trump. Bagamat siya imbitado rin, pero hindi siya sigurado kung siya ay makaka-attend ba sapagkat kakalabas pa lang niya sa hospital matapos itong mag-undergo ng prostate operation. Ayon kay Benjamin Netanyahu, napaaga nga ang kanyang paglabas sa hospital. Kinakailangan niya itong gawin. 2 araw lamang ang nakalipas matapos nang siya ay maoperahan sa kanyang prostate sapagkat kinakailangan niyang dumalo sa isang napaka-importanting butuhan. Pinagbubutuhan kasi ang isang critical budget-related bill sa Israel. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa hindi pag-imbita ni Donald Trump mismo sa Pangulo ng Pilipinas? Bagkus, mas inimbita pa ang presidente ng China na si Donald Trump. Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At antabayanan lamang ang mga susunod pa na kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng Israel, Syria, Iran, Saudi Arabia at iba pa. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit na channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!